Pag-usapan po natin ngayon ang talaga naman po na makikita po nating mainit po ng mga talakayan sa internet. Isa nga po dyan ay yung paghaharap po ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at itong si Trillanes. So ayan po ay napakahalaga po ng pinag-usapan po nila dito at talaga namang binabantayan po ito ngayon dahil ngayon lamang po umabot sa punto na halos hindi na po makontrol ni Duterte ang kanyang emosyon nang sabihin po ni Trillanes. Yan po yung pag-usapan po natin kung ano ba yung sinabi niya dito, no? Pero I believe marami na po nakakaalam niyan. 5 days ago na po ito sa Rappler tong video na ito, pero mabigat po yung mga paratang at sabi ho ay meron mga pruweba. Tara, pag-usapan natin ano ba yung mahahalaga na pwede natin pag-usapan bilang mga mamamayang Pilipino na nakasubaybay sa paggalaw po ng gobyerno natin. Pero bago ang lahat, no, paalala lang po natin na ugaliing maging neutral muna tayo, no? Sinabi nating neutral, hindi tayo papanik kakampi sa isang personalidad o dahil gusto lamang ninyo yung isang tao yun na, no? Hindi dapat ganoon. So, tignan po natin kung ano yung tama sa mga sinasabi, kung ano yung mali, susuportahan natin pag tama, pag mali, tutulan po natin. Hindi na natin pagtatagalin to, pero marami pa po sa mga viewers po natin ang nanonood nang hindi pa nakasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So tara, simulan na natin to. So, ayun na nga po mga tol. Maiksi lang naman ito, no? Panoorin po natin yung sinabi po ni Duterte at ni Trillanes sa video po na to. Mr. President? Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman, Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases,
Kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, former I have Senator to respond Trillanes. to it. This Former guy President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi. Order, please. Order. So i-pause po muna natin doon, no? So ayan po, yan. Talagang pumalat po yan ngayon na usapan. I-waiver mo na. So ayan. Waiver po mga tol, no? Sabi nila waiver lang pala ang katapat. So, yun yung madalas sa sinasabi po ng minsan, alam ko, mga anti-Duterte, no? Mga minsan, hindi natin alam kung mga aktivista, di ba? Hindi natin alam basta makakontra na lang. Dati dun sa drug na hanggang ngayon, meron pa rin po mga kumukontra dyan. So ayaw po natin pakinggan yung mga walang kabuluhan na yun. Pero bakit ko ba binanggit yun? Kasi sasabihin ko po lagi na maging neutral tayo. Wag po nating sabihin na itong ano kaagad ay tama na kaagad, di ba? Yung sinasabi ni porke galit kayo kay Duterte o sa mga maling nagawa ni Duterte, yun kagad. Tignan muna natin kung ano yung sinasabi ni Trillanes. So sabi po kanina, di ba? Yung pinakabandang unahan nga ng clip, sinasabi ni Duterte na magkaroon lang, di ba? There will be ayota or if I'm not mistaken, ibig sabihin mayroon lamang kaunti na kasinungalingan sa kanyang mga sasabihin magbibigti siya, pero isama daw si Trillanes. So medyo, di ba, nagkakaroon ng pikunan talaga itong dalawan to, no? Medyo personalan na. Pero tignan po natin yung mga bagay na legal kaysa dun sa mga karagdagan nilang pikunan, no? Kasi dito, no, na medyo napikon na rin si Trillanes, nagkapikunan din silang dalawa. Pwede sila magpang-abot. Asaran talaga, no? Pero in fairness doon sa consistency ni Trillanes, noon pa man presidente si Duterte, ay meron na siyang sinasabi at nagsampa na nga daw siya ng kaso. Yan daw yung mga basihan ngayon. Ngayon, puntan po natin yung side ni Duterte. Bakit nga ba, no? Ako minsan nahirapan akong mag-isip dun sa bagay na 'di ba, suportado naman natin talaga, halos lahat po tayo. Suportado po natin si Duterte sa kanyang gera kontra droga. Sino ba naman kasing gusto ng droga sa ating bansa? Lahat tayo ayaw yun at masama epekto ng salot yun. Pati yung mga krimen, karaniwan dun po nagbumula. Ngayon, no, ang problema lang naman, 'di ba, yung mga nadamay na inosente at syempre yung corruption na rin kung meron man. Pero other than that, suportado natin Kaya nga pag mali, tututol tayo Kung tama, susuportahan natin. So ngayon, ang tanong doon, bakit ganun? Bakit ganun na lamang ang reaksyon ng ating dating Pangulo nang sinabing i-waiver yung usapan nila dito, magkaroon na ng waiver? At mukhang napuno na siya doon, gusto na niyang talagang tumayo at maggulo, no? Yun naman yung sinabi ni Trillanes na nung napag-usapan yung waiver, lagi naman ganyan yan, paulit-ulit na lang sabihin, pero hindi rin naman. Baka nga sabi ng iba, 'di ba, kahit
sampalin si Trillanes, eh wala rin naman mangyayari doon. Hindi rin niya pipirmahan. At tignan po natin yung mga komento dito, no, sa baba. Sabi dito, solid supporter ako sa mga laban para sa interes ng bayan, hindi para sa magkahaman ng kapangyarihan. Sana lahat sila mag-waiver na buksan ng mga account nila pare-pareho. So ayan yung magandang komento, no. Ito, neutral lang yung comment ni Jackie May Montalia. I think neutral lang siya, no, kasi para sa lahat, no. Pero pwede rin kasing kampiyan kay Duterte, meron ding pinapanigan. Baka gusto niya lang sabihin, huwag pirmahan hanggat hindi lahat dapat fair, diba? Eh ngayon, ang iniimbestigahan ngayon si Duterte, hindi naman lahat, no? Pero kung yun ang magaganap, lahat ay iimbestigahan at lahat mag-waiver. Maganda po yun, no? Kasi makikita yun yung kanilang mga accounts, sila magsilipan. Total, sila rin naman nag-aaway, diba? Ipakita nila, patunayan nila sa publiko, huwag silang matakot patunayan na sila'y malinis ang kanilang mga assets, diba? Ang kanilang mga bangko ay hindi dumaan sa illegal, diba? Yun talaga yun, mga tol, no? Maganda talaga yun. Pero sabi nga ng isa dito, malabo yan, Pinas pa, kawawa talaga tayo. Talaga 50-50, no? Kung papayag si Duterte, papayag din kabila. Ewan ko ba, may papayag ba dyan? Parang lahat yata may tinatago. Ito na, mauna daw si Trillanes. Tanggalin ang bank si Crisilo sa lahat ng taga-gobyerno. Okay, isa ring magandang ano yan, no? Pag public servant ka, eh yan ang maaari, no? Dapat walang si Crisilo talaga para walang mapagtaguan ng mga kawatan sa mga ninakaw nila. So ayan, siguro hanggang dyan lang muna tayo. Isa lang po tanong ang iiwanan po natin siguro sa video po na ito. Anong masasabi mo? Tama ba ang reaksyon ng ating dating Pangulo sa usapin po na ito? Tama bang umabot sa ganyan kagigil, no? So bago tayo magpaalam, play natin yung natitira. At yun na nga, play natin. General. Observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Wait, session, it's still suspended. It's still suspended. Relax. Sorry ho. Alright, siguro hanggang dito na tayo. Please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.